Akala ko normal lang ang transaksyon na ito, pero walang inaasahan na magkakaroon ng kasong kriminal dahil sa pizza na ito. Magdadagdag ka ng piso kapag may nagsabing may utang silang piso sa'yo. Lahat ng ito ay dahil lang sa ₱1. Ito ang batas at krimen. Ako si Elizabeth Milner. Uy, may dahilan kung bakit batas at krimen ang paboritong true crime content. Gaya ng may dahilan din kung bakit Morgan ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. Mayroon silang mahigit 1,000 mga abogado at nakabawi na ng 25 bilyon para sa mahigit 500,000 na kliyente nitong mga nakaraang buwan. Si Alona Klein sa Florida ay nakakuha ng 12 milyon kahit 350,000 lang ang inialok ng insurance, at sa Pennsylvania may kliyenteng nakatanggap ng 26 na milyon, 40 beses higit sa alok ng insurer. Ginagawang madali ng Morgan at Morgan ang paglaban para sa nararapat sa iyo. Maaari ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong telepono, kaya kung ikaw ay nasugatan, maaari kang magsimula ng claim sa forthepeople.com/insidethecrime. I-click ang link or i-scan ang QR code sa screen. Ayon sa ulat, nagsimula ang gulo hindi dahil sa maling order kundi sa presyo ng pie. 3 babae ngayon ang kakasuhan dahil sa gulong ito na tila hindi sulit. Ika-10 ng Setyembre 2025 sa Kewanee, Illinois, may tumawag sa Siyam isang-isa bago magtanghali. Hi, Pwede ba akong umorder ng pizza? Titingnan ko muna. Anong nangyayari? Kasi ayaw nilang ibalik ang pera ko para sa pizza na ito at ayoko naman nito. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Coco. Coco, ano ang apelido mo? Sige. Sige, salamat. ngayon, sa tingin ko ito ang unang beses na narinig ko ang isang tawag sa Siyam isang-isa para lang ibalik ang pizza. Pero nagresponde pa rin ang mga pulis sa Cinex gas station. Mas mainit pa ang tensyon kaysa sa oven ng pizza. Tiningil nila ako para sa pizza tapos may utang pa raw akong $1. Ayoko na ng pizza. Umalis siya at iniwan ng asawa niya yung isang itim na babae sa loob. Hindi nila ibinalik ang sukli kong dose kaya gusto ko ng refund. Ayoko ng pizza, hindi ko nga kinakausap. Bastos siya, parang walang pake. At alam mo naman, hindi ako nakikihalubilo sa mga tao. Kaya ngayon, kailangan niyang maghintay na may mag-refund mula sa gold. Hindi ko makukuha ang... Sige. Kaya gusto ko ang pera ko. Umorder ako ng pizza mga 30 hanggang 40 minuto na ang nakalipas. Pero di nila sinabi na may dagdag na $1. Isa. Dapat sinabi nila yon. Sinabi nilang bumalik ako. Kaya sinabi kong ipapapunta ko stepdaddy ko. Nandito ako para kunin ang pizza. Kinausap niya ako sa telepono. Sabi ko, bakit may dagdag na $1? Isa bayad na ang pizza, heto ang resibo. May dala rin akong susi at iba pa. 20 minuto na akong naghihintay. Di ko na gusto at pinagkakatiwalaan ng pizza. Pwede ko bang makuha ang dose ko? Mahal nila? Nakipagtransaksyon siya sa ginto. Nakipagtransaksyon siya sa kanilang lahat. Pero nung sinabi sa akin, Kapag bumibili ka ng frozen pizza gamit ang link, oh, may bayad na $1 para lutuin ito. Problema niya yon na hindi niya naibenta ang kanya. Sige, at parang nung dumating ako dito, nung sinabi niya sa akin kung ano ang nangyari, sabi ko, oh sige, ibigay mo na lang sa kanila yung pizza at ayos na yon, pwede naman nating bayaran yung $1 na iniwan nila. Hindi ko na kayang problemahin pa yon. Kaya nung sinabi ko sa kanya, Hindi nanay ko yon. kasalanan ng nanay na di ipinaliwanag. Paglabas mo ng dam, sir! di ko alam ano nangyayari. Ayaw ni mama ng pizza, ipinaglaban ko pa, pero ngayon ayoko na rin. Gusto ko yung 12 ko, ayoko ng pizza, aalis na ako. Ganito ang usapan, kapag may transaction ka sa bagay na may expiration o madaling masira, kaya ginawa nila ang pizza na ito para sa'yo. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan, alam ko. Pero hindi mo na maibabalik ang bagay na kinain mo na. Gusto ko, Ayokong kainin ito, ayoko rin nito. ginawa mo na ito. Sana nagstay sila dito pagdating ng mga pulis. Yeah, Mama, Ayoko ng pizza, di ko yan hinawakan. Hindi mo pinagkakatiwalaan ang pizza. Hindi ko pinagkakatiwalaan. Alam mo ba? Ayoko ng pizza na yan. Sabi niya, alam mo ba yung pizza na yan? Gusto mo ba? Binayaran ko na yan. Gusto ko ng dose ko, hindi siya batang lalaki. Kailangan pa rin niyang magbayad ng $1. Ako na ang magbabayad ng $1. Sabi ko, ako dapat ang magbayad ng $1 na yan. hindi naman tungkol sa $1 to, mahal ako. Marami akong pera, hindi naman talaga tungkol... Marami akong pera, mahal, pero hindi $1. Wala akong $1 para gawin to. Hindi ito. Hindi tungkol sa papel. Hindi niya kasalanan ito. Hindi ko binabayaran si Gauden Nat, bumalik lang ako dito dahil ayoko ng pizza. Ako ang manager at ayaw nila ng pizza. Hindi na sila babalik, kailangan na nilang lumipat ng kanto. Kaya ibalik mo na lang ang 12 ko. Ayoko naman ng... Pizza, bayad na yon, nagawa na rin. Ayoko na nun. Yun ang extra ko sa kusina. Itatapon ko yan mamaya. Now, the customer right.
Pasensya na. Ano, puti si Kapi? Anong gagawin niyo tungkol sa pizza? Kasi ayoko nun. Well, ibig kong sabihin, Ganun lang yun. Hindi mo naman kailangan pumunta dito at bumili sa kanila. Alam mo yun? Kailangan niyang malaman ang mga bagay tungkol sa akin. Pumupunta ka sa palabas na ito araw-araw. Pumupunta ka rito araw-araw. Sandali, tinanong niya lang ako tungkol sa pagsundo. Yun lang. Hindi mo alam kung sino ginagawa mo ito para sa asawa mo. Tama yon. Sige. Hindi ko alam tungkol dyan. Isa, kasi may identification ka ba pare? Hindi ko ibibigay ang identification ko sa'yo. Tumanggi siyang magpakita ng identification pero nakilala pa rin siya ng pulisya bilang Nikita Simpson. Narinig mo sa body cam ni Sargento Kingdom na handa siyang bayaran ng kulang pero tumanggi si Nikita. Dumating din si Kiana Simpson at Diamond Lockhart. So you know, Tinawagan ko ang pulis, bro. Nakakatawa para sa akin. Sabi ko pinag-uusapan ko gamit ko. Kailangan mong magbayad ng $1. Hindi nila sinabi sa akin na nandito si Arm. Hindi siya nakita ni Armon. Hindi nila sinabi sa akin yon. Kaya nung pumunta siya sa pizza, Hindi ko nga sila kinakausap. Hindi naman ako binabayaran para doon. kaya dito tayo ngayon. Ibabalik nyo ba sa akin ang 12 ko? Hindi ko kayo bibigyan ng kahit ano. Pwede nyo ba ibalik ang 12 ko? Ayoko. Hindi ako naniniwalang kaya nila dahil may pizza na. Gusto mo pa ba ng pizza mo? Ayoko ng pizza. bakit ayaw mo ng pizza? Kung gusto nila, Sige, pwede kang magsampa ng civil case laban sa kanila para sa 12. Sinasabi ko lang, yun na yun. Sobrang ayos ni Paul. Ayoko silang bumalik dito. Hindi ko kilala ang pangalan niya. Hindi ako taga rito at di ko alam ang nangyayari. nasaan ang supervisor mo? Ako ang... Supervisor, sige, bakit hindi mo sila mapilit na ibalik sa kanya ang 12? Sibil na usapan lang ito, hindi pagnanakaw. Hindi ito isang sibilisasyon. Sabi nila, namari sana niyang hindi siya pwedeng kumain ng pizza. Dapat ang nanay, yung nanay na yun, 12 para sa kapatid ko. O kaya yun na lang. Sinisingil mo ang isang tao ng isang presyo. Sinasabi mo sa akin na ang 1,179.12 hindi mo sinasabi sa akin ang tungkol sa ibang singil. Ako, ikaw. Darating ito sa 20 minuto, bumalik ka pagkatapos noon may utang kang $1. Isa sa akin. Ay nako, sabihin mo sa kanya na subukan pumunta dito. Magbabayad ka ng dagdag na $1 kapag may nagsabing may utang silang ganun sa'yo. Lahat ng ito ay dahil lang sa $1. Kukunin mo ba ang dolyar? Binibigyan kita ng pagkakataon. Hoy, ayokong ng pizza dahil hindi naman dapat may pangalan yan. Ano? Walang pakialam sa dolyar. Gusto ko nang ibalik ang 12 ko ngayon. Pwede sanang ito na ang sandali na lahat ay umalis na lang. Nandito na ang mga pulis. Mataas pa rin ang tensyon dahil sa presyo, pero hindi yon nangyari. Gusto mo ba silang umalis? O, pakiapektuhan mo ako. Tatanungin mo siya kung gusto nila ng pizza nila. Yan ang kasinungalingan. Kasinungalingan iyan. Ayoko ng pizza. Sige. Mahalaga rito ang prinsipyo na hindi ko maintindihan. Hindi, ayoko ng pizza na yan. Kung ganon, kailangan mo nang umalis. Oo, kailangan mong ibigay sa akin ang dose ko. Hindi ako magbibigay sa'yo ng kahit ano. Umalis ka na or arestuhin kita sa trespassing. Wala namang gustong makakuha niyan. Alam kong sinasabihan ka na ngayon na umalis. Pinagkakatiwalaan ka na ngayon. Umalis na lang tayo. Sumpa ko sa Diyos. Totoo. Ako, kayo, tama kayo. Naku, umalis ka na bro. Seryoso ba to? Uy, tara na. Uy, tara na. Tara na. Under arrest. Umatras. Lahat ay nasa ilalim ng pulis doon. Lumiko ka. Pakawalan mo ako ngayon din. Pakawalan mo siya. Ako na lang ang ikulong sa truck. Palayain mo siya. Hindi pwede. Lahat kayo ay aarestuhin. Sige na bro. Maglakad papunta sa kotse. Gusto mong bumaba sa lupa. Sinusubukan nilang paalisin ako sa kulungan. Bro, hindi ako makagalaw, hindi ako mahawakan ng mga habit. Hindi ako mahawakan ng mga habit, bro. Tumayo ka ulit, umatras ka ngayon. Pareho ang kambing. Ngayon na. Tumigil ka sa paggalaw ngayon na. Inaresto na rin kita ngayon. Hindi ko na kaya. Pakawalan mo ako. Diyos ko bro, kailangan natin ng tulong. Kailangan ko ang sarili ko. Diyos ko bro, sa ngayon hindi ka makakatayo. Uy, paupo naman ako please. Sige, nakaupo ka sa kotse ko. Naiinis na ako bro. Tumayo ka na. Pumapasok ka sa kotse ko. Ano na ko? Lumiko ka, dala mo telepono ko, lumakad ka sa tabi ng kotse ko.
Totoo. Tapos gusto nyo lang siyang tirahin sa sahig. Parang bro, o... Sinuntok mo ako sa mukha. Kasi, nasa iyo ang kapatid kong babae, bro. Kung susunod siya, makakalabas siya sa presinto sa 15 minuto. Ngayon, makukulong ka na. At wala naman akong ginawa. Hindi mo nga ako dapat hinahawakan kasi isa kang buong pizza, hindi mo ako dapat hinahawakan, isa kang buong lalaki. Kailangan yung bumagsak sa lupa, isa kang buong lalaki, hindi mo nga ako dapat hinahawakan. Sige, junior side. Babangon na ako, hindi mo naman ako dapat hinawakan. Salamat. Oo, totoo yan, hindi mo talaga ako dapat hinawakan. Isa kang ganap na babae, tinulak mo ako. At bumalik na talaga ako ng sinadya. Tara, tumayo ka na sa iyong mga tuhod. Hayaan mo akong tumayo, itaas ang braso ko. Hinahawakan nyo ako, kailangan nyong tanggalin ang mga posas na ito. Lumakad ka papunta sa kotse na yon. Tawagan niyo ang abogado ko. Lumakad ka papunta sa kotse na yon. Tawagan niyo ang abogado ko. Sige, pwede mong tawagan ang abogado mo? Tawagan nyo ang abogado ko at ipaalam na nasangkot ako sa isang pinsala. Opisyal ito. Oh. Itinulak niya ako kaya napahawak ako sa iyo. Hindi ka naman 7 taong gulang, kahit sino pa pwedeng bumagal. Pakiusap, maupo ka na sa loob ng kotse. Sumakay ka na sa kotse, nasa kotse na ako. Ang pangalan niya ay Peter. Yep. Ang pangalan ko ay ilalagay sa iyong. Tinulak niya ako, kunin mo siya, umupo ka, sumakay sa kotse. Pangalan mo ay Gerhard. Meron tayong impormasyon tungkol kay El. Nasa kotse ako, sumakay ka rin, umatras ka. Suntukin mo ako sa muka. Oh, Tama ka, umatras ka sa kotse. Sumakay ka sa kotse. wag mo akong hawakan, wag mo akong hawakan. Hindi ako ganun, wag mo akong hawakan. Ilagay mo yan sa tabi. Wag mo akong hawakan. Igalaw mo ang paa mo. Sasama rin siya. Kriminal na pinsala. Tingnan mo kung may nasira siya. Pabantayan kita, salamat. Oh. Salamat! May nasira ba? Kukunin ko na ito. Gusto mo ba siyang magsampa ng kaso? Oh, sige. O, 75. Ito ang sapatos mo. Inaaresto ka. O, ikaw, nakikita ka namin. Huwag pananirayan ng ari-arian. Huwag mo akong hawakan. Huwag patagalin. Ilagay ang mga kamay mo sa likod ng likod mo. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Nakadikit ka sa lahat ng baso ko. Nasa likod mo ang mga daliri ko. Pwede ko bang kunin ang baso ko? Opo, ma'am, kukunin namin. Kukunin namin ang mga salamin mo. Pangalawang pares. Yan lang ang meron ako ngayon. Subukan mong magpatawa. Ibalik mo ang kamay mo. Nasa gitna ako. Shawnee, 11, 7 pulgada ang layo. Ika-apat ng tubig. 3.75. Oo. Sa susunod na pagkakataon ako. Ihipuin ko sila. Salamat. Ayos lang. Pwede mo ba kaming salubungin sa presinto? Hindi ko kaya, masakit tagiliran ko. Kakagaling ko lang sa aksidente, gusto ko na kayong murahin. Tinutulungan kitang makatayo. Huwag mo akong hawakan. Kaya ko to mag-isa. Huwag mo akong hawakan. Sige, tumayo ka na. Ayokong hawakan mo ako. Tumayo ka, huwag mo akong hawakan. Tumayo ka. Hindi, ano yon? Sige na, umorder ka na. Pwede ko ba siyang makausap? Kausapin mo siya sa himpilan ng pulis. Sige. Malakas niya akong sinuntok sa ulo. Oo, ginawa niya. Oh. Diamond Tol, kumuha ka na ng matibay na kama bago tayo sumali sa gang ng krimen. Bakit hindi na lang ako tumulong sa pag-iyak, Tol? Krimen yan. Tatayo ba siya? Pwede mo kaming salubungin sa himpilan ng pulisya. TRISTAN. Sige. Ayokong hawakan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Huwag niyo akong hawakan. Huwag niyo akong hawakan.
Tumayo ka, wag mo akong hawakan. Maghapon akong nandito, wag mo akong hawakan. Sige, pwede naman. Wag mo akong hawakan. Babaeng pulis ang gusto ko. Sige, kunin na natin siya. Wag mo akong hawakan. Walang problema. Wag mo akong hawakan, tumayo ka. Tumayo ka, itaas mo ang mga paa mo. Wag mo akong hawakan. Tumayo ka. Wag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Tigilan mo ang paghila. Madadagdagan pa ang kaso mo. Bitawan mo ako. Ayokong hinahawakan mo ako. Wag mo akong bibitawan. Walang halaga yon. Bitawan mo ako. Tanggapin mo kung ano ang makuha mo. Bitawan mo ako, wag hawakan. Pwede bang buksan ang kotse mo? Nasaan ang salamin ko? Sa tingin ko, nasa matandang lalaki ang mga yon. Nandito ang mga ito, ilagay sa mukha ko. Wag mong hawakan. Pwede mo ba akong palabasin? Pakawalan mo ako. Hindi, umupo ka sa kotse. Oh, wala ka bang kulungan? Hindi, parang may kulungan. Wala ako. Meron. Gusto mo bang gumamit ng ibang kotse? Oh, wala siyang kulungan. Pwede bang ilagay siya sa kotse mo? Wala ako dito, di ko alam kung kotse yun. Ayos lang yan, magiging maayos siya. Hindi ko alam, sa tingin ko hindi ka ayos. Asan ang baso ko? Walang anuman. Iaakyat natin siya sa harap ng telebisyon. Sige. Oo. Never. May nawala ka. Oh. Hindi, ayos ka lang. Kukuha na lang ulit ako, ayos lang. Sa tenga ko lang yon, lumipad palabas. Ayos lang lahat. Nabali ang salamin ni Nikita nang siya ay arestuhin, kaya napilitan siyang magpa-mugshot na ganoon. Situation, kaya dadaling ko siya sa television. Ayokong hawakan ang lugar na ito. Sige. Ipapasok ka namin dito, kukunin ko ang mitimos, tatanggalin natin ang posas mo, ayusin natin to. At kailangan ko ang salamin ko, hindi ako makakakita. Oh, nandito ang salamin mo. Oh, nabasag ko ang salamin ko. Oh, sira na talaga. Sigurado ako sira na ang parte mo. Dito tayo dadaan. Kailangan ko po ang salamin ko, sir. Oh, ma'am, kukunin ko po para sa inyo. Kailangan ko ipaayos ito sa Walmart. Mukhang isang piraso. Di ba? Kayo, bro. 13 na beses pa. Tatanggalin namin ang posas mo, kukunin ko rin ang salamin mo. Kayong lahat, ginagasgas nyo ang mukha ko, tingnan nyo. Kaya nga, dito mismo. Doon mismo, dadalhin namin ang mga medical team para tingnan ka. Sige. Meron ka pa bang iba sa'yo? Ano ang gusto mong gawin ko dito? Gaya ng mga pulseras mo, pwede mong ilagay ang mga yon dito sa counter para sa akin. Lumayo ka muna, ilagay mo dito lahat ng alahas at gamit mo. Paupo ka habang inaayos ko ang salamin mo, tapos tatawagin ko ang mga medical team para tingnan ka. Ano nga ulit ang pangalan mo? Iwan mo ang iyong kulungan. Aalis na ako, papasok ka ba at uupo? Iwan mo ba ang telepono mo rito? Sinabi niya sa akin na nasa akin ang telepono ko. Sige, iiwan mo ang telepono mo dito sa labas. Naka-charge. Ilagay mo ang telepono mo dito. Pwede mo itong tingnan. Ibabalik ko sa'yo ang telepono mo mamaya. Sige. Sige, handa na tayo. Salamat. Umalis ka. Hindi ko alam kung may mas lapit pa sa akin. Oh, lumapit ka lang sa akin. Tatanggalin ko ang posas mo. Alis na ba tayo? Ayos lang ba? Hindi ako komportable na tanggalin mo ang posas ko. Pwede bang ibang tao na lang ang gumawa nito? Ah, gusto mo ibang tao? Ako? Sige. Hindi ako komportable sa'yo. Kaharian. Hilaga.
Hindi ako komportable ngayon dahil sinuntok ako sa ulo kaya napalayas ako. Itinulak ako sa lupa matapos kong tamaan ng mga pulis. Pero hindi na natin pag-aawayan yan. Ayos lang? Naitulak ko na dati. At hulaan mo kung anong nangyari. Sige, umupo ka muna dyan. Ano ang yung, alam mo ba ang pangalan niya? Ano ang pangalan mo? Ayos lang ang numero ko. Pagkatapos ay pupunta ka sa kulungan ng Henry County. Siyempre, baka kailangan nating humingi ng tulong. Kinasuhan sina Nikita Simpson, Diamond Lockhart at Kiana Simpson ng felony aggravated battery laban sa pulis, hadlang at pagtutol sa opisyal ng kapayapaan. Ang tatlong babae ay pinalaya na mula sa kulungan ng Henry County ayon sa online na mga tala. Ang susunod na pagdinig sa korte ni Nikita Simpson ay nakatakda sa Pebrero 12, samantala haharap si Kiana Simpson at Diamond Lockhart sa korte sa Enero 15. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.